Doc, morning Hello. po. Buddy po. Buddy. Dalawa kaming mag-asawang senior lang nakatira dito. Talaga, Doc? Saan yung mga anak niyo? Nasa abroad Nasa abroad. dalawa. Yung isa doktor nagbakasyon din sa Australia. Pumaha dito. Hindi pa kami totally nakalinis. Okay lang, Doc. Hanggang dito. Imagine mo Hinabad yan. yung baha rito. Imagine mo yan. May malapit ba na river dito, Doc? Wala. Storm surge yata. Maalat eh. Oh, I Maalat. see. Kasi tumaob ako kasi mabigat yung rep. Hindi namin nakaya nung security. Tumaob kaming dalawa. Di mo, magulo rin, pati opisina ko. Gala. Bigyan ko muna kayo ng konting background Yes, Doc. para alam ninyo. Sa before ako dati, At before kayo, Oo. Doc, dati. Ano ba kayo sa before dati, Doc? ako Kayo yung yung director? center chief. Nung pinakamalaki noon. Ngayon, hindi na yata. Pinakamalaking center at pinakamoderno. Yung base dito sa Dagupan, Doc, sa Manila. Dagupan. Pero under ng Manila. Gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness, how it works! As a YouTube channel, Agribusiness features entrepreneurs, farmers, organizations, OFWs, investors. However, beyond our usual content and official endorsements, Agribusiness does not engage in other business dealings with them. While our viewers and featured individuals and entities may choose to pursue business deals with each other on their own, we encourage them to be cautious in doing so. Marami na akong dinaanan. Presidente. From... nabot niyo pa si Marcos, senior. Estudyante pa ako nun. Si Cory na po. Medyo aktivista pa nun eh. Tapos, si Cory na. Yan. Nabigyan ako ng assignment sa Malacanang. Kasi merong isang PSG na namatay. Nadulas dun sa Pasig River na mimingwit. Tapos, siyempre, aburido si Cory. Ang ginawa niya, pinahanap niya yung fish pond na nandun sa Malacanang Park. Ako yung pinadala. Tumagal naman ako doon, mga 3 years, mahigit. Pero, ganun, lagari lang. Doon pa rin ako sa CLSU ako dati eh. Yung before sa CLSU. Yes, Doc. Kami yung nag-start ng Yung tabi tilapia. nung Freshwater Aquaculture Center. So, kami yung nag-start ng tilapia doon. 17 years ako doon. So, ako yung nadala sa Malacanang para tumulong doon. So, naging successful yung project. Kaya binigyan ako ng award ni Cory. Nirecommend ng PSG. Yan. So, yun na start. Tapos, nung ginawa ko naman itong center dito, madalas naman si Gloria. Oo, mga 3 times yan nagpunta ro, nag-open ng mga projects ko. Yung kauna-unang hatchery ng bangus. Yes Ako po. yung ginawa, yun. Kaya siya yung nag-open. Ganon. Tapos, marami pa. So, nakatatlong bisita siya doon. Kasama yata siya doon sa Asian Fisheries Academy, tsaka processing plant. Parang nakatatlo. Tapos, pero nasa PRC na ako, panahon ni Pinoy. Pero ako yung na-appoint niya na chairman ng Board of Fisheries. Ito na yun. Yan yun. The other day, oath-taking ko, third time ko na reappoint. Second, twice na na-reappoint. So, Pinoy,
tapos si Digong, Digong. and then BBM. Ka-oath taking ko pa. Para sa another 3 years. Kasi pag, pwede kang palitan after 3 years. Ganun. Yun. Siguro sa dami ng accomplishment din natin. Kaya, ito naman, nabigyan ako ng Presidential Lingkod Bayan Award, yung highest award ng civil service sa Malacanang. Ito, Doc, mas bata kayo ito. Ito, binigyan ako ng award ng city. Dagupan. Dagupan, Outstanding Dagupeño. Nauna, Outstanding Pangasinense. Yung ASNA award. Okay. Nahuli pa yung Dagupan eh. Outstanding Nauna Dagupeño. pa yung Pangasinense. Outstanding Presidential Lingkod Bayan Award. Yeah. Puro award, Mahilig akong mag-experiment kahit na small things. Ano kaya ito? Ano kaya magiging resulta? Parang ganun. Kaya ako minsan nauuna yung in-experiment ko bago nag-write up. Tapos na. Alam ko na. May result na. May result na. Doc Wesley, ang ang bachelor's degree mo ay Fisheries. fisheries. Ang masteral mo, Fisheries. fisheries din. Ang doctorate mo, fisheries Actually, din. sa Texas A&M, walang fisheries. Master of Agriculture, major in Fisheries Science. Yan ang fisheries pa rin. Tapos yung doctorate, fisheries. Sa PRC kasi dapat from Pare-parehas. BS. From BS. Hanggang dulo, dapat the same. Alisin ka pag... Pag hindi naka-align. Kaya ginawa management. Dapat fisheries lahat. Para makita yung expertise. Saan po kayo nag-doctorate, Doc? Dito na lang. LB? Hindi. Sa Iloilo. Kasi nagkaroon ng scholarship yung mga direktor. Opo. Tapos, nung nasa US naman ako, ino-offeran naman ako. Mag-doctorate ka na dito. Ganyan. Ayaw pa. Inip ako kasi Gusto mo binata umuwi. pa ako doon. Ako, kahirap ubusin ng maghapon. Di ba? Narong magkantero ako, magkalutkot, kung ano-ano para malibang ko lang yung sarili ko. Kaya uwi na lang ako. Doon na lang ako magdodoctorate. Di ba? Sa lahat ng species po, anong pinaka-paborito niyo? Yung breakthrough. Nauna ko yung Japanese eel. Dojo. Kasi naalala, yung father ko kasi fisheries din. Pero hindi niya ako pinilit. Hindi ako fisheries din siya. Tapos, college na ako nun. Ini-experiment nila. Hindi nila ma-breed. Baksak. Pag ako yan, mabibreed ko yan. Yun yung una kong ginawa dyan sa Dagupan. I see. Oo. Anong difference, Doc, nung Japanese eel doon sa eel natin dito sa Philippines? Maliit yun. Dojo. Dojo ang tawag. Ano siya? Pagka babagyo, magulo sa aquarium. Maganda yung kanyang behavior. Kaya ang tawag sa kanya, weather loads. Talagang... Ganun lang, 11. So, ang ginamit ko lang na technique, yung technique ng hito. Di ba? Nilagay, kasi siya, pang malamig. Doon nilagay ko sa aircon. Di ba? So, din ang itlog. Ang sumunod, sinubukan ko yung ludong. Ang nagawa lang namin, yung most expensive fish. Ang nagawa lang namin ay madala yung ludong from Apari to Dagupan ng buhay. At we were able to keep it alive for more than a year. Ganun. So,
more or less alam na namin, hindi na magsisimula. Ganun. Kaya lang ngayon, wala nang effort masyado ang BIFAR or government about ludong. 4,500 yun noon per kilo. Another fish na meron tayo na mahal ay tigik. Or bulidaw. First time kong marinig. Oo. Halos magkamukha sila pero maliit si tigik. Aha. Ganyan lang. Saan naman nakatira itong fish na to? Ang alam natin sa Cotabato area sa Northern Mindanao. Aha. Hindi natin alam. Meron akong, naging director din kasi ako ng NFRDI, yung Fisheries Research and Development Institute. May isang bata na taga Ilocos na magaling. Sabi niya, Dok, yung tigik meron din sa Abra River. Talaga? Ako pa. Sige. Pinunta niya? Pakita mo sa akin at ipadyaryo ko ta. Kaya nadyaryo yung babae. Aha. Kaya lang may cancer, namatay. Pero nadyaryo siya na inquirer. So meron tayo nun. Nandun sa kwan nga, 3,000 na sa Mindanao ngayon doon sa Ilocos, ano lang. Nung araw, 500 lang. Hindi nila, magkaiba ng pangalan Magkaiba. Buli daw dyan, tigik doon. Pero isa. Kaya yung Abra River na yon, maraming indigenous species tayo na nandun. Meron ding ludong doon. Yung President's Fish. Oh, I see. Oo. Na nung panahon ni Matandang Marcos, nireregalo sa kanya ni Enrile. Kasi seasonal yun Dumarating lang yun October 15 to November 1. Lalabas yun. Wow. May bagyo. Katulad yung bagyo natin na bahaba. Lalabas yun. Gusto niya. Bababa yun. Kami naman na nagre-research, kahit na may bagyo, lusob naman doon sa pari. Sabi ko, kalungkot naman buhay ito. Talagang ganun. So, siguro, limited time, hindi natin na-breed. Pero naka-advance tayo in such a way na transport natin kung ilang daang kilometro going to Dagupan na buhay. Ang critical dun pala is water. Oplan sa Gipludong si Matandang Angara. Nakumuha ako ng ludong para meron siyang papawalan. Namatay nung gabi. Ako pa yung naglalagay. Meron sa Abra River, doon sa pinakataas na municipality ng Tineg. Aha. Pero doon, hindi na ako pinasama ng mga tao, ng mga itneg. Huwag ka na, sir. Diyan ka na lang sa Benguet. Baka delikado ka. So, mga bata ako na lang na bata ang umakyat. So, nakakuha. Ang sekreto lang naman pala, kung saan mo siya hinuli, ang kukunin mong fresh water ay yung pinanghulihan. Doon din. Yun lang. Kasimple ano. Oo, yun lang. Kasi kung, alam mo, fresh water ng Dagupan, maninigas. Maninigas. Parang nakakita ng multo. Oh. Yung lahat ng kaliskis niya tatayo. Anong meron doon sa tubig, sir? Ba't ganun? So doon lang siya mabubuhay. Hindi yung quality siguro. Hindi naman kailangan sa Aparimi kunuha doon ka kukuha. Hindi. Yung dito lang sa Biskaya, pwede na. Basta kadugtong. Oh. Ganun lang. Kadugtong. Tapos kung i-acclimatize mo siya, dahan-dahan. Dahan-dahan lang. Huwag bigla mo ilalagay sa bago. Siguro isang timba, isang araw kung malaki yung tangke. Dahan-dahan. Ang dami pala nating isda na marami, hindi kilala. Mahal yun. So, masarap, Dok. Ay, masarap. Yung una kong tikim nun nagtae ko Kasi ayaw ko huminto. Kumain. Dahil sarap ang gaan. Oo, mamantika na marami itlog. Millions of eggs.
Kaya hindi ko rin makalimutan. Yung mantika na reddish yung mantika. Maraming usap, pwede pag-usapan sa fisheries. Apo. Marami. Pero ang specialization ko, aquaculture. Kasi may fisheries post-harvest, aquatic ecology, yung mga nasa laboratory, mga ganun. Tapos capture, yung nanghuhuli, at saka aquaculture. Post-harvest yung isa na. Aquaculture. Ang panlaban lang natin talaga para maraming mabigyan ng hanap buhay na maayos is aquaculture at saka post-harvest. Doon may laban tayo. Kasi tanga-tanga pa tayo sa sa post-harvest. Basta hanggang ngayon, sir? Ang gusto lang natin, pag harvest ng bangus, bebenta na. So, yun sana ang makita. Post-harvest and aquaculture. Kaya isang project ko nga sa PRC, kasi itong nag-oath taking kami, 1,000 plus yung nag-oath eh. Ang pumasa this year 1,500. So, problema rin kung paano ma-employ. Yun. Hindi naman ma-absorb ng BIPAR yun, no LGU. Yung mga, mga private sector na nasa fisheries. Konti. Pero malalaki sila. Pero konti. Karaniwan, kids eh. I see. So, ang kwan ko is business. Turuan sila sa business. Kaya meron din akong Facebook, Aquatech ni Doc Wesley. Doon ko nilalagay lahat yung po pwede nilang gawin. Si Doc Wesley Rosario, kayo na ba, sir, ang pinaka-big name in terms of aquaculture? Chairman ako ng Board of Fisheries. Ako yung nagbibigay ng exam sa mga graduates. Kasama, 5 kami. Ako yung chairman. Since 2015. Pero ngayon, tumaas na yung passing. Naging 69.61. Mahirap din yung board exam, sir? Ayaw naman ang PRC na mahirap eh. Kaya palagi kami pinaalalahanan na parang basic lang muna. Kasi kaka-graduate lang eh. Di ba? Kung graduate malay nyo dyan sa mga research na yan. Diba? I see. Ganun tipo. Basic lang. Pag masyadong magbabasa pa ng kung ano-anong journals. Di ba? Tsaka limited ang mga references ngayon eh. Di ba? Dok, yung mga species na alin doon yung mga may potential talaga? Sa akin yung ulang. Ulang? Yeah. Why? Marami nang yumaman na bansa sa ulang eh. Sa Southeast Asia. Thailand. Number 1 sa ulang yan. Vietnam. 24 hours, meron kang mabibiling ulang sa restaurant, tabuhay. Luluto sa'yo. Ang alam lang naman nilang luto, inihaw. Saka isasaw-saw sa masarap na sauce. Pilipino, may sinigang. At yung ulang talaga, sir, atin, no? Meron, indigenous. Indigenous sa atin talaga, Pilipinas. no? Ito. Wow. Co-author ako ng group. So, ang niya, Philippine freshwater prawns. Giant freshwater prawn. Yun yung ulang, sir. Ulam. Wow. Maraming importance yan. Isa sa problema sa Philippines ay schistosomiasis. Yung parasite na pumapasok sa dugo natin. Karaniwan, meron yan sa Mindanao, Palawan, parts of Cagayan. Ano ba? So, yung mga farmer na lumublob yung paa doon sa bukid, pwede magkaroon. Or naligo sa ilog. Any fresh water, magkakaroon. At kinuwento sa akin ng mga taga Mindanao na ang paggamot pala niyan parang chemotherapy.
Tapos gumaling ka, magkakaroon ka ulit. Chemotherapy ulit. Ganon. Yung pala, nakakwentuhan ko yung Food and Agriculture Organization of the United Nations, representative to the Philippines, na ginagawa rin pala sa Africa. Tinest na sa Africa. Very effective na pang-control nung parasite. Kasi yung parasite, ang host niya ay maliliit na kuhol. Kinakain ni ulang yung maliliit na kuhol. Kaya napipigil yung significantly yung pagdami ng pasyente related to schistosomiasis. Bakit hindi natin pwedeng gawin sa Philippines? Yun ba ang reason, sir? Bakit mabagal yung popularity ng ulang? Hindi siya priority. Hindi siya priority ng gobyerno. Oo. Ang priority is shrimp. Shrimp, Vanime, which is imported species. Ako rin yung nag-introduce sa Philippines yun nun. Okay. Kaya rin nag-introduce because you want to... Yung legal. Because kailangan i-cure yung problem ng tiger prawn. Masyadong mataas yung that time, mortality. Tayo na ang one of the 3 last countries, isa yung Bangladesh na hindi pa nag-adapt ng Banameng. Pero hindi alam ng mga tao na meron na. Inaalagaan na sa mga, kaya lang parang illegal kasi bawal nga yung Banameng. Oo. Saan nanggaling ang Banameng, sir? Ha? Saan nanggaling? Nag-originate? Ang nag-aaral dyan Hawaii din Hawaii. So, nung pumutok yung diseases ng tiger prawn, giant, ano ba tawag doon? Yung sugpo. Sugpo. Nung pumutok yung disease, meron na sila agad na pinalit. Yun. Ang tawag nila, Specific Pathogen Free, SPF, Baname. Ibig sabihin, garantisadong walang sakit pag binigay sa'yo. Kung magkasakit, dahil sa'yo yun. Dahil sa'yo. Ganon. So, yung mga breeders natin noon, ini-import pa natin from Hawaii. At bago ipadala sa Philippines, pinapadala pa namin sa University of Arizona. Pina-check. Pag sinabi ng University of Arizona na okay yan, safe, tsaka lang dadalhin sa Philippines. Ganun. So, tinabunan ni Vanime sa ulang. Kasi 90, sir... Hindi. Ang problema, definition niya ata. Kaya, inis ako. Hindi daw shrimp yung ulang. Ha? Sabi ko, mukha namang shrimp. Hindi daw. Ano daw? Malay ko sa kanya. Masyado matalino yung taga-department. Hindi ulang. Sabi ko, mukha namang hipon. Kung kumilos hipon, bakit ayaw mong tawaging hipon? Diba? Pero ngayon, mukhang nagugustuhan na. Because wala naman tayong high-value species na pwedeng ilaban ng commercial quantity, kundi ulam. So, pwede for commercial? Mabubuhay ba tayo ng puro tilapia? Sus Mariosep. Diba? Pagdalag ang inalagaan natin, kakain ng 15 kilos. 15 kilos of meat. Bago siya 1 kilo. Wow. Panalo ka ba dun? Kaya hindi nag-aalaga ng dalag, sir, no? Ayaw natin. Yung ibang countries... Pero may market ng dalag. Yeah, but kung ako yung farmer, ba't ako mag-aalaga? Ano ipapakain kong 15 kilos doon para mag-produce ng 1 kilo? Ang ulang ay omnivorous. Yung Baname, mataas ang quality ng protein ng feeds. Siyempre, mahal. Okay.
ito, pwedeng gumawa yung farmer ng sariling feeds gamit ang kalabasa, gulay, Oh, I see. tumpok ng kalabasa, malunggay, kangkong, whatever, ganyan, plus isang tumpok ng isda. Pinaghalo-halo, giniling, yun. Parang tayo ng kalabaw. Lalagay. Hindi na kailangang i-pellets, hindi na as is, parang yung giniling lang. Kung maarte ka, marami kang buhay na hindi. Pellet mo. Di ba? Maarte ka nga eh. Eventually siguro yung mga commercial feed manufacturer. Kaya nga. Di ba? But for the farmers level, pwede na yun. Pwede na. Grind, tapos Pwede na. tapon. Ganun. Kasi inaral namin sa Thailand eh. Magagaling yung Thailand. Kaya one of the best, top 2. Nandun ang Thailand kung hindi siya yung top. Tayo dati top 4 eh. Ngayon, That was when? Below 10 Anong year yun, Doc? Bata pa ako nun eh. Nung number 4 tayo, Bata pa ako nun. Ngayon naiwan na tayo. naiwan na tayo. Puro Southeast Asia ang Yes. top. Saka magagaling sila. Hindi nila nililimit yung species eh. Wala. Gaano kalaki yung Bira lang industry? sila ng bira. Doc, gaano kalaki yung industry ng ulang in Thailand? Malaki eh. Lahat nga ng restaurant eh, kakain ka ng ulang eh. Promise. Bakit? Tapos yung ulang nila, tayo, nakikita natin, nagpa-paddle wheel. Baname yun, malamang. Yung Tiger Prawn extensive eh, hinahalo lang sa bangus normally. Pero yung Baname, talagang may paddle wheels, aeration, blah blah blah. 24 hours monitoring. Sa ulam wala naman eh. Pero sa Thailand, sa laki ng market nila, nagpa-paddle wheels sila sa ulam eh. Kasi high intensive na. Oo, Ang maraming growing nila. market eh. Tapos, iba yung hatchery nila, iba yung nag-grow out. Yun nga, sabi ko, may paddle wheels pa. Yung pagkain nila, hindi naman feeds. Di ba? Kaya parang meron silang lamesong ganyan. Nandito yung mga tumpok-tumpok. May butas dito, may gilingan dito. Ganun lang kasi. Bubuhos Ganun lang, lang. diretso na. Oo. Tapos babaksak doon sa palanggana o sa banyera. Yun na. Diba? Kaya, Bakit sir? Bakit? Ano ang reason? Bakit? bakit? Ganito, market. Huling-huli o ang Pilipinas Malay ko na? dyan. Oh. Di ba? Pero Tapos, nung time mo, you have an effort to promote ulang nagsimula ako ng ulang hatchery dyan. dito. Oo, sa center ko. Okay. Dati ang meron lang yung CLSU, Bipark CLSU. Okay. Pero mahina pa. Bakit? Kasi yung tubig, seawater na ginagamit nila, iniigib from Pangasinan, dadalhin doon. Oh. Magastos. Pangalawa, naubos na ng kalawang yung truck nila. Di ba? Totoo. Okay. Walang biro. Kasi Totoo salt yun. water. Salt water eh. Ngayon, kung dito ang hatchery sa Dagupan, malapit sa dagat, hindi ka na mag-iigib. So, sa selection pa lang ng site para sa hatchery, kailangan maayos na. Kasi it will affect yung economics eh. Diba? So 100% salt water, hindi brackish water po? Brackish. Brackish. Mga okay. 10 ppt. Oh, okay. So, ito naman yung manual na ginawa ko For ano to, sir? para sa hatchery. Sa hatchery. Marami tayong ginawa na napag-please. Galing. Pero may pag-asa, sir, na Meron. ma-push natin itong Meron. ulang kasi Kaya nga ako, may humamon sa akin na partner na mga Koreano. Ang gusto nila yung Black Soldier Fly. Alam mo yun, ano? Yes, sir. Yun Yun ang yung project nila, project namin. Ayoko yan, sabi ko. Kasi nagtanong na ako sa feed company, pwede bang gamitin sa feeds? Mamamahal daw sila. Economics. Okay. Diba? Siyempre, mahal. So, sabi ko, wala.
paano gagawin mo? Tsaka Pilipino, mapili eh. Pag sinabi mo, anong kinakain mo dyan? Uod ng langaw. Ayaw nang kainin yun. Diba? Mapili eh. So, yun ang isang problema doon. So, kinonvince ko yung grupo na yun na mag-hatchery na lang ng ulang. Di, okay na. Naghanap kami sa San Fabian, puro ayaw. Sandali lang, sabi ko. At dadaanan ko yung lote kung maliit dito sa San Fabian. Yun ang pinili. Kaya nakagawa ng hatchery. Oh, I see. So, ito naman manugang ko, gusto na daw niya mag-negosyo. Geologist yun eh. Pagod na siguro yung kapupunta sa bundok. O sige, dinala ko doon. Patakbuhin nyo na yan. Siya nagpapatakbo ngayon? Ngayon siya. Kaya so it's a good business, sir, yung hatchery ng ulam? Mahal lang similya ng ulam. Kasi kukunti pa. Una-una lang yan eh, di ba? Yeah. Nung naghiwalay kami ng Koreano, di akin na yung facilities, Okay. Na pinagawa nila. Kaya, facilities na libre. Kumusta yung mga gustong mag-grow out ng ulang? Is there a business, Yes. potential? Kahit na 50% lang ang mabuhay, tubo pa pa eh. Tubo pa rin. Yeah. Meron din akong handout nun. Hindi ko na makita. Sige, sir. Sa dami. So, tubo pa rin. Ang model namin nun kasi ganito, gagayahin na lang natin yung model ng Thailand. So, pinakita, nag-harvest. Even pala yung mga elementary, high school, tinuturuan na. So, marami kami nun from different countries eh. So, yung mga bata, marunong na magpakain, magtimpla-timpla ng pagkain. Tapos, so sa technology, wala silang problema. Tapos, sabi ko nga, sa dami ng market, nagpa-paddle wheels na sila. Tapos, gine-grade nila according to size. May jumbo, yung lalaki especially. Tapos, dadali nila sa morning sa isang lote outside Bangkok. Doon na sila magbebentahan. Nandun naman yung buyer. Sila yung distributor going to Bangkok. Okay. So, farmer, sa labas sila mag-meet, dala-dala yung ulang, may hauling back sila, ita-transfer lang, yun na. So, wala pang 12 o'clock. Tapos na yung negosyo kasi kailangan na i-deliver. Sabi ko, kung sa Pilipinas yan, magpapagawa pa ng magandang building. Isa kanila, Aratilis lang eh. Nagkatapos na eh. Di ba? Yung lilim lang na Aratilis. Nagkatapos na. Saka bakanting lote. Ganun lang. So, kung minsan masyadong pampered yung mga farmers natin na sobra na. Di ba? Dapat yung technology. Paano maituro. Hopefully, isang binabalak ng board ay makatulong para mag-develop ng 20 experts sa 20 commodities. Halimbawa, 20 experts sa bangus. Yung tipong kahit na bugbugin mo, alam niya sagot. Alam, i-demonstrate paano humawak ng malaking bangus. Paano mag-sex. Lahat. Hanggang papuntang processing plant. Hanggang papuntang market. Yun ay expert. Diba? Yung atin pag ang alam lang halimbawa, hatchery. Paano pinalalaki? Nako, hindi ko na alam. Hanggang hatchery lang. Diba? May kulang Oo. May kulang. Kailangan natin experts. So, maybe. Kasi parang ganun yata yung training nung araw, sir, Kanya-kanyang expertise mo lang, Naranasan ko yun.
Tapos ang training parang special forces. Parang gano'n. Di ba? SWAT. Parang gano'n. Di ba? Doon lang sa area na yun. Oo. Doon lang. Parang factory worker. Very specific na Very part specific. Pero ito, technology nga, mas malawak. I-bring out namin sa director ng BIFAR kung paano ito magawa. At ang board, kasi kami naman yung willing kami mag-certify na yung isang tao na yan expert. Kasi dumaan yan sa aming ano ba yun? Standard. Okay. Na-demonstrate niya, dapat i-demonstrate. Nasabi niya, na-recite niya lahat ang dapat i-recite. Ipipirma kami. Diba? Malaking tulong doon sa taong magaling. Malaking tulong din sa BIFAR. Yung BIFAR, yung farmer, confident na yung tinuturo sa kanya, ayun. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.